for how, especially pag bata yung mga anak mo, hindi pa sila makapagtrabaho, kailangan niya ma-replace. So that way, hindi magiging problema ang kung saan manggagaling ang pera nila. Marireplace ang income mo. On top of that, kung may mortgage ka, di ba, yung mortgage mo, let's say, may binili kang bahay, syempre gusto mo bayaran ang bahay mo if may nangyari sa'yo para hindi na maging problema ng family mo. On top of that, education and childcare. Gusto mo paaral anak mo kahit wala ka na dito? At least that way, may peace of mind ka na magkaka-university ang anak mo or may pera sila pang university na hindi na nila kailangan kumuha ng student loans. Diba? So, lahat yan i-add mo minus yung current insurance coverage mo. Ibig sabihin, kung may coverage ka na... Sa education? Sa mga anak ko? So, for example, kung ako may nangyari sa akin, gusto ko, may peace of mind ako na may pangbayad na sila sa school pag nag-aaral na sila. Na hindi na nila kailangan student loans. Kagandahan sa life insurance, pwede niya i-cover yung cost ng education na yun. Yes. So, ngayon, Pag may nangyari sa'yo, pag may nangyari sa akin, di ba? kung wala naman, Kung wala nangyari sa akin, yun yung pag-usapan natin mamaya na yung different types of life insurance. So, mamaya na ako magtanong. yes, which is good. So, minus insurance insurance coverage, yan ang makukuha mong total insurance need. So, pag in-add mo lahat yan, kung may coverage ka na, subtract mo ang insurance coverage mo, yan ang maging total insurance need. So, for example lang ha, husband and wife. Let's say, may dalawa silang anak, Tulad ko. may bahay sila, may tumatawag yata sa'yo ko eh. Pastor Eric? Wala. Ay, may nagpa-vibrate na phone. Andy, is your phone here? Ayun. Sorry. Tatay ni Steph. Sorry. So for example, homeowner, may bahay kang binabayaran. Tapos sabi natin yung mortgage balance mo dito sa Saskatoon, bumili ka ng $460,000 na house. Di ba? Tapos let's say, yung asawa mo kumikita ng $50,000 per year. Ikaw kumikita ng $60,000 per year. Gross income, so before taxes. Okay. Sabihin natin, may $30,000 kayo na utang ng asawa mo. Okay, so paano natin mako-cover yan sa life insurance? How much do we need? So, yung calculation natin, yung death and funeral cost, pag may utang tayo, sabihin natin $30,000, remember yung example na yung final expenses, pag yung funeral lang dito mismo, $30,000. So, in that case, yung $30,000 nila utang plus $30,000 na funeral expenses. So, kailangan nila coverage na $60,000 each para lang makover yon. So, let's say, yung husband kumikita ng $42,000 na net. Diba? $60,000 tapos may tax yun. $42,000 na net times that by 10 years. Kailangan ng at least $420,000 para makover ang family na nagpo-provide pa rin yung husband kahit wala na siya dyan. So, kahit patay na siya, may income pa rin na dumadating sa family. Now, sa wife niya, 35,000 times 10 years, 350,000. So, ibig sabihin, iba-iba ang life insurance needs natin. Yung mortgage, 460,000. So, kailangan natin makover yan. Yung education. Nung ako nag-nursing dito, yung binayad ko sa 4 years kong education sa nursing, $60,000 ang total kong student loan. Let's say gusto mag-aral ng anak mo, dentista, or maging doktor, or kailangan nila ng childcare. So, sabihin natin, since may dalawa kang anak, kailangan tigna $90,000 each para pag may nangyari sa'yo, may pwede bayaran na childcare para yung bata maasikaso at pwede rin mapunta sa education nila. So, kailangan $180,000 each, di ba? So, ngayon, total insurance need mo, 1.1 million. Sa asawa mo, 1.05 million. Example lang to. So, tanong ko, if may nangyari sa mag-asawa na to, wala silang life insurance, would you agree malaking responsibility makahanap ng 1.1 million para lang maging normal ang buhay nila ulit? Diba? Totoo. Pero sabihin natin, kumuha na sila ng insurance. Sabihin natin, may $200,000 na silang insurance. Pero tanong ko, yung $200,000 na yan, enough na ba yan para makover yung total amount na kailangan natin? Diba? Actually, hindi. Kasi what happens is, 200,000, syempre, pag sinabtract mo sa total, may kulang pa rin. Yung kulang is 920,000. Dito naman, 850,000. So, is your family protected? If ganito yung situation mo, kung may kulang pa, protected ba talaga ang family mo?
Diba? Yung sinasabi nga ni Pastor, may assurance ba ang family mo? Diba? So ngayon, types of life insurance. Ito yung yung tanong mo kanina na paano kung walang mangyari, 'di ba? So, dito sa Canada, may 3 types na insurance na very very common. Term insurance, whole life insurance, universal life insurance. So, ano iba dito? Anong plans dito meron temporary coverage? So, ibig sabihin, sa mga plans na to, ano yung may expiry date? Okay. Term. Siya may expiry date. So, ibig sabihin, term 10, term 20, may expiry date yan. Ibig sabihin, pag hindi ka namatay within 10 years or 20 years, tapos nag-expire ang plan mo, hindi ka na covered. Oh, Unless ni-renew mo. ganun pala yun. Yun yung term. Katulad yan, mortgage insurance. Pag bumili ka ng bahay, offeran ka ng bangko ng mortgage insurance. Pag nabayaran mo na ang bahay mo, ibig sabihin, hindi mo mababalik ang premium mo na binabayad sa mortgage insurance kasi bayad na eh. Diba? Yung purpose kasi ng mortgage insurance is pag may nangyari sa'yo, mabayaran ang bahay. Pero yung nagbe-benefit doon, yung bangko. Right? So, now, ano naman yung permanent? So, ibig sabihin, hindi nag-expire ang plan. Yung permanent coverage dito, whole life and universal life. Ibig sabihin, kahit mabuhay ka ng matagal, may benefit pa rin makukuha ang family mo. Diba? So, kahit 80 years old ka, basta buhay pa ang plan mo, may makukuha pa rin ang family mo. Ngayon, Paano mabubuhay yung plan? so iba-ibang plan kasi pag as financial advisor, dapat asikasuhin natin yung client natin na bigyan natin ng worst case scenario. What if ito yung pinaka worst case scenario, hindi nag-grow ang market, ganito, mabubuhay pa ba yung plan? So, every financial advisor, every client ko, nilalagay namin yung plan namin sa stress test. So, minimake sure natin na para mabuhay ang plan nila. So, may different circumstances. Pero, cash value. Diba, kuya yung sinasabi mo sa Philippines, siguro yung life insurance mo, pinramis ka nila na may makukuha kang pera? Pension. Pension? Kasi pension kinuha ko eh. Pension kinuha mo. plan. Okay, pension. Pero dito sa life insurance dito sa Canada, pwede siya magkaroon ng cash value sa loob. Ibig sabihin, Ano ba yung cash value? parang hindi lang siya coverage pag namatay ka, pero cash value na pwede mo rin ma-access. So, some sort of savings or investment sa loob ng insurance. So, hindi lang siya na pag namatay ka lang. Pwede rin siya gamitin pag mahaba ang buhay mo. Yun sinasabi mo, paano pag di ako namatay? Diba? May insurance katulad ng whole life and universal life na may cash value na ma-enjoy mo ang plan mo. So, yung kanina na-explain. Yes, oo. So ngayon, growth potential. So, anong plan dito na pwede may potential na mag-grow para mag-grow ang pera mo sa loob? Of course, yung whole life and universal life kasi yan ang meron investment na side. So, tawag dyan cash value life insurance. Ngayon, self-direct investment. So, in my field naman, kuya, pag let's say may mga iba ako nakakausap, depende sa risk nila or sa risk nila sa market or kung high risk sila, low risk, medium risk. Yung universal life insurance, pwede mo siya gamitin na na let's say kung high risk ka, pwede mo invest yung investment or yung cash value sa higher risk market. So yung mga higher risk market na to, pwede sila tumubo 8%, 10%, 12%, depende sa market. Compared sa, let's say, iba na wala kang control sa investment mo. Pero dito sa Universal Life, self-direct investment kasi meron kang control kung saan napupunta ang pera mo. Yun yung kagandaan ng Universal Life. Ngayon, yung guaranteed premiums, ibig sabihin, sa mga plan na to, pag naguhulog ka monthly, anong plan ang hindi magbabago? Ang monthly contribution mo. So, dito, term and whole life, kung ano man hinulog mo sa day 1, yung pa rin ang hulog mo sa day 10, sa second month, third month, 10 years from now, 15 years from now, hindi siya nagbabago. Pero, the reason bakit hindi guaranteed ang universal life is kasi flexible siya. Ibig sabihin, COVID, marami nawalan ng trabaho. Diba? Yung problema is, let's say nagbabayad kayo ng life insurance sa monthly nyo. Pag guaranteed ang premium nyo, katulad ng term, pag nakamiss kayo ng isang payment, maglalapse ang plan nyo. What if may nangyari sa inyo? Wala na kayong coverage kasi na-miss nyo ang payment nyo. Diba? Yung flexibility ng Universal Life, real life situation to. May kliyente ako during COVID na wala ng trabaho.
Sabi niya, Francis, di ko mabayaran ng life insurance ko. Pero may dalawa siyang anak. Eh, sasabihin ko ba, okay lang ate, na hindi ka covered. Especially during COVID, marami namamatay, di ba? Okay lang, cancel mo na yung life insurance. Hindi ko sasabihin yun. Kagandahan sa Universal Life, sabi ko sa kanya, ate, pwede ka mag-take ng break sa premiums mo. Pwede ka mag-stop payment. Mabubuhay pa rin yung plan mo kasi may cash value siya. Flexible siya sa loob. So, nag-stop payment siya for 1 year. After 1 year, gumanda yung situation niya ulit. Bumalik siya sa... Yung cash value na yan, doon i-deduct. Yes, oo. So, kagandahan yan, habang tumutubo ang cash value mo, kasi may interest rate yan, di ba? Yung sa investment. Yung 1 year niya, hindi niya na-miss ang... Yung 1 year niya, nag-stop premium siya, mataas ang fund value niya, ang cash value niya, yun ang nagbayad sa... Kasi mura lang yung insurance sa loob. Kaya the reason bakit the next part, the reason bakit mas mahal ang whole life and universal life, kasi may investment siya. Parang instead na life insurance ang binabayaran mo, may ano rin, parang nadidiscipline ka rin na nag-iipon ka sa loob niyan. So parang dalawa na yung purpose niya, makapag-save at protection. So after 1 year, bumalik siya sa trabaho, binalik niya yung contribution niya, wala nagbago sa plan niya. And the good thing is, nakakuha siya ng promotion and pay raise. So, instead of $200, $300 yung kinocontribute na, minsan may kliyente ako na sasabihin, Francis, paano ko mag-deposit ng extra para lumaki ang cash value ko? So what if bago pa lang siya, so yung cash value niya is konti pa lang. Kasi tumutubo. Tapos nagkaroon siya ng problema na hindi niya nabayaran. Ano yun? So, for example, may recent client ako na gano'n. 5 months lang sa plan. 5 months lang sa plan. So, nagko-contribute siya ng pera consistently for 5 months na babayaran niya. Sabi niya sa akin, Francis, may nangyayari sa family ko ngayon. Sabi niya, pwede ko ba stop payment for 3 months? Eh, sabi ko, try ko. Kasi as financial advisor, I will try my best para maano yung kailangan mo. So, tinawagan ko yung Ivari. Tinawagan ko yung life insurance company. Nakita namin, there's enough cash value, even in that 5 months, na pwede siya mag-take ng break for 3 months. So, pwede yon kuya, kahit bago pa lang. Sometimes, pwede rin kung hindi siya, like Kuya Jury, kung for example, kung hindi siya kaya na mag-stop premium talaga, pwede mo bawasan ang contribution mo. So, for example, kung nagbabayad kang 100 or 150, pwede mo lang bayaran yung cost of insurance. Sabihin natin yung cost of insurance mo is $60 lang. So, sasabihin nila, okay, kung hindi mo kaya 150, kaya mo ba ang $60? Kasi that way, mabubuhay pa rin yung plan mo kung walang cash value. Diba? So, may flexibility siya. Yung mga ibang life insurance, adjust. Yes, marami nangyayaring ganun, kuya. Like, marami akong clients, especially nung COVID na hindi nila kaya bayaran yung full amount, binawasan na lang nila ng i-adjust nilang sa minimum. Instead of 150, $60 na lang. Yung coverage mo. Kasi pag na-approve ka na, hindi nila pwede tanggalin ang coverage mo. Yan na ang set. Pero pwede mo, may flexibility sa premiums mo. So, ibig sabihin, pwede mo baguhin yung premiums mo, pero mind you, kailangan natin alagaan ang plan mo. So for example, pag next year may magre-review tayo sa plan mo, sasabihin natin, okay Kuya Jury, remember 1 year tayo nag-take ng break. Pwede ba na tayo mag-add ng extra $20 para makahabol tayo sa 1 year na nag-take tayo ng break? Oo, okay. Yung ganun, at least that way, yung design ng plan mo na nafa-follow pa rin natin. Hindi yung para natin pinapabayaan. Kasi kailangan, regardless, kailangan na... malalaman na kasi nga, marami ka ng kliyente. Ay, every year may schedule date ako na sinusulat ko sa kanila. Sa dami ng kliyente mo. Saba yung client mo na nakikita niya rin ba yung client yes. Na yung ano niya? May sarili kang access sa account mo. May makita access statements mo sa online. At makikita mo rin yung performance ng market mismo. Lahat niya resources. Pero as an advisor, kunwari, let's say naging busy ako, pwede mo naman sabihin sa akin, Kuya Francis, pwede ba natin review yung plan ko? Oo, para lang makita ko yung paano yung performance or para ma-explain mo lang sa akin ulit.
Which is okay. Yung trabaho ko para lagaan ka. Ito nga, para maiano ko kay Marge. Diba? So actually si Ate Marge, nakita niya yung dineliver ko yung policy ni Ate Jade. In-explain ko lahat yan. Oo, tapos nakinig si Ate Marge at saka Ano na dapat ni-record? hindi okay lang. Kasi it's okay na na para kung may you have to remember something, just go back to it. Ayan, ano basag? Ano yun, Han? Oh my god! Ano yun? May nabasag? Okay. So, kagandahan kuya, nakita mo yung tatlong different types na life insurance dito sa Canada. Diba may kulang yung na-coverage ng tao? Pwede natin i-combine yung different coverages para ma-cover lahat to. Which means na kahit ano man ang gusto ng client, pwede pa rin natin ma-fulfill ang needs niya. Whole life, term, universal life, pwede natin pagsamahan yan para lang ma-cover sila. Kasi yung importante dyan if may nangyari sa'yo, tomorrow or next month, kailangan yung family mo maging okay financially. Yun yung trabaho. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo kukunin. Oo, tama. Diba? Pero at the same time, Naka-ready na, na. yes. Kaya, especially for me, ako yung lang nag-work sa bahay, I made sure na nakaset lahat at may assurance ang family ko na may peace of mind sila if may nangyari sa Almost akin. the same lang din ang pinapaliwanag din sa akin. Halos ganyan din. Yung saan? Yung explanation na naririnig ko sa Pilipinas, Okay. almost the same. The same. Oo. Pero ano yun? Pension? Pension, merong educational plan, merong ano. Oo. Pero yung sinishare ko lang dito, Dito lang naman yung inaano ko lang. yeah. Yung sinishare ko kasi sa'yo dito, kuya, is bakit importante yung life insurance. Diba? Kasi lahat yan mako-cover. Pero, ngayon, isang part lang yan. Gusto ko share sa'yo yung isang aspect na what if life is long? Ano magagawa ng insurance sa'yo para if life is long? So, for example, retirement planning and investment. Gusto ko lang i-explain. So, dito, Quite enough. So dito sa Canada, may pension, di ba? May pension ng government. Pag lumipat ang Pilipino dito, sabi nila, you know what? Ang ganda ng government dito kasi alagaan ako pag nag-retire na ako. Pero totoo ba 'yon? Tingnan natin. Totoo ba? This year, kuya, 2023, yung maximum na makukuha mong pension pag maganda ang trabaho mo sa Canada is 1,300 per month. Mind you, dapat sobrang ganda ang trabaho mo dito. Yan ang maximum. So kuya, if let's say ito yung na-avail mo. Pag nag-retire ka na, yung 1,300 na yan, enough na ba yan para makapag-retire ka? Hindi, di ba? Hindi. Pero ito yung problema Pag maganda pa yung ano mo dyan ha. Pag yes, maganda pa yung trabaho mo. Ay, what if kung hindi? Most people na Yung average, tama si Kuya Jury. Yung average na nakukuha ng mga tao is only 760. Tama nga siya. So, mas less. Pero imagine mo, makaka-enjoy ka ba sa $760 Mas lang? lalong hindi. Mas lalong hindi. So, dito, meron rin silang guaranteed income supplement or old age security. So, ibig sabihin, pag 20 years ka na sa Canada, bibigyan ka na ng old age security ng government just as yung parang isipin mo, matagal ka ng citizen dito, may extra kang makuha. Si daddy ko, 67 years old na. Nakukuha niya sa pension is around $300. Sinabi mo? 67 na. Hindi pa nami-meet siguro si dad. Hindi pa. Pero raming sakit na si daddy, as in. 300 nakukuha niya doon and around 600 nakukuha niya sa old age security. Pero do you imagine, $900 lang ang pinoprovide sa kanya ng government? Is that enough sa kanya monthly? Hindi pa rin, no? So, it's not enough. So, sa Canada, kung gusto mo mag-retire dito comfortably, kailangan mo makabili ng bahay, kuya, magamit ang pension ng government, at kailangan mo rin mag-save or mag-invest somewhat para sa sarili mo. Hindi lang umasa sa dalawang to. Kasi problema dito sa Canada, pag nakabili ka na ng bahay, nag-i-stop na sila doon. Yun lang. Kasi sa tingin nila yung pension is enough. So, bibili sila ng bahay, mag-realize sila sa pension, pero na-realize nila, mas mahal pa ang bills compared Kaysa sa pension. Yes. Kaya nga, totoo. So, nangyayari is, most people nagiging financially weak dahil wala silang retirement investment. So, wouldn't you rather be
here, kuya, rather than yung unstable ang future mo. So, may tawag rule of 72. I don't know if in-explain nila to sa'yo sa Philippines. Pero, tinuturo ko sa mga clients ko, paano mismo i-calculate kung kano kabilis dumoble ang pera nila. So, for example, yung most of my clients, may savings sila sa bangko. Eh, ano ang interest rate ang binibigay ng bangko sa savings account dito? Less than 1%. Sobra. Inofferan ako ng bangko ng high interest savings. Sabi nila, may nakuha akong email. Sabi nila, Francis, pag nag-sign up ka ng high interest savings ngayon, bibigyan ka namin ng 3% for 4 months. Tapos babalik siya sa 0.95%. Pero, most people, nag-oo sila doon kasi wow, ang taas. Pero hindi nila alam kung paano kabilis dumoble pera. So, for example, yung rule of 72 na to, pag kinuha mo yung 72, divided by interest, it will give you a amount of time para dumoble ang pera mo. So, for example, inoferan kayo ng bangko. Bibigyan ko kayo ng 4% interest rate for the rest of your life. Huwag nyo lang sabihin sa iba. Yun lang ang secret natin. Ibig sabihin, kung 4% ang binigay sa inyo ng bangko, 18 years, it will take to double your money. Now, how many 18 years ang nasa buhay natin? Yun lang. So, sabihin natin, 30 years old tayo nagsimula. $10,000 ang sinave natin. Malaking bagay rin yan. Yan ang iniwan natin para sa future natin. Pag 4% ang interest rate ang binigay sa inyo, after 18 years, 48 years old na kayo, may 20,000 kayo. After another 18 years, 66 years old na kayo, may $40,000 kayo. Yung 40,000 na yan, enough na ba yan mag-retire para dito sa Saskatoon? Ilang years ka bago mag-retire? 66 years old. 66. So kung nag-start ka ng 30, tapos retirement age sa Canada is 65 to 67, sabihin natin 66, nag-retire ka. Pero na-realize mo sa 4% na pinramis nila, 40,000 lang naging 10,000 mo. Enough na ba yan mag-retire dito sa Canada? Hindi, di ba? So, yung ano kuya, yung 66 di ba retired ka na? Continue pa ba rin ba yung bigay mo yan yung plan na to designed for 20 years ang contribution. 20 years. So, Contribution. ibig sabihin, kung 36 years old ka na, after 20 years, 56, wala ka ng contribution. Pero wala na. Tapos na. After 20 years. 20 years. Sometimes, if let's say so kunwari, yung contribution mo is for example, 150 or... ako 47. Sorry, kayo. 47. Tapos 66, di ba? 67. Oo. 67. Wala nang contribution. Pero the thing is, ito yung suggestion ko sa client ko. Kung may extra kayo, even sooner pwede kayo tumigil. 'Di ba kasi choice yun naman yun. Let's say after 20 years, kung gusto mo pa rin mag-continue, pwede ka pa rin mag-continue. Mas tataas ang cash value sa loob ng plan kasi nag-a-add ka pa eh. Investment din doon eh. Yeah. Kasi what if sabihin naman natin, if let's Pwede ka say ba magdagdag bawas? Oo. So for example, Huwag ka lang mag-ano ko dyan. Kung 100 ngayon, pwede ka magbigay ng 200. yun yung ginagawa ng mga clients ko. Tapos basta huwag ka lang bababa ng 100. Pwede naman if there's a tough time. Yun yung sinasabi ko, flexible siya. Pero, as a financial advisor and as a client, yung trabaho natin is to work together para ma-achieve nyo ang gusto nyo, ang pinag-usapan natin, yung goal nyo, di ba? So, may mga kliyente ako na $200 ang contribution, tapos may extra silang 400, nila. Pero, nakita namin sa plan niya, yung 5 years na siya, meron siyang plan, yung cash value, sa pinakita namin projection, equivalent na siya sa 10 years. Parang 10 years na buhay ang plan niya kasi sobrang lumaki na ang cash value. Malaki ba yung contribution niya? 200. Oo. Pero tawag dito, nag-a-add lang siya ng extra kasi minsan nag-overtime siya. Ganon. Parang nagdadagdag lang siya dun sa ano. Oo, kasi pwede siya gawin direct deposit Di sa ba bank. auto-deduct yan? Autodidact. Paano ka mag-top up niyan? Para pwede mo i-set up sa online banking mo yung policy number mo. Tapos, para siyang magbabayad ka ng bill online. Pero, instead of paying a bill, you pay to your policy. Yung set up mo lang siya sa online banking, pwede. So, may mga client rin ako, annually sila nagbabayad. So, instead of 200, 3,000 ang kinocontribute Pwede nila. mo baguhin yung contribution? Yes. Flexible siya. Pero remember ko yung goal is yung ginawa nating plan na ma-project na plan mo is i-try natin siya i-follow. Kasi problema is let's say contribution mo 200 tapos ginawa mo 100 for 5 years. Magbabago yung cash value na nilagay natin sa projection. Parang yan din yung paliwanag ng SSS. Kunyari,
monthly mo is 2,000, tapos ginawa mo ng 800, ginawa Yes. mo ng Kasi magbabago. magbabago talaga eh. Kasi yung papakita namin sa inyo is what if naghulog kayo ng 150 or what if naghulog kayo ng 100 or what if naghulog kayo ng 200, di ba? So, flexible siya. Pwede ka mag-add, pwede ka rin instead of canceling, pwede ka rin mag-stop payment and pwede ka rin mag-reduce ng premium kung kailangan. So, yun yung kagandahan to some plans. Pero yung mga plan na may term insurance rin na mura lang siya pero wala siyang investments. Wala na pupunta sa ano mo. At pag let's say 10 years nagpass na, kailangan mo i-renew siya. Mas mahal siya after. Kasi kung kailangan mo pa ng coverage. Tanong ko lang, kuya. Mm. Hindi ba kayo nalulugi pagka halimbawa sunod-sunod yung Ano? pension ng mga tao? Hindi, Halimbawa, yung mga insurance company na to? Inaano na hindi So, kayo... pooled siya, kuya. So, ibig sabihin yung mga insurance companies na partner ko, Oh. kasi hindi sa akin nanggagaling ang plan. Ako lang yung middleman, yung broker. So, nangyayari is, yung mga insurance companies na to, nire-regulate sila lagi ng government to make sure, tinatanong ng government sa kanila. Andyan ang government yan. Yes. Yan ang kagandahan. Yes. Kasi kung yung sa mga sinasalina namin dahil Parang freelancer lang. ano kami ng SM. Hawak namin ng SM, hawak namin ng ganito, hawak namin ng Metrobank, hawak namin ng ganyan. Kaya yung nabibilog yung ulo Yeah. ng mga tao dahil Dito, if na-bankrupt ang life insurance company, Yan. guaranteed ka ng 85% ng investment mo. Covered ka ng government ng up to Kasi 85%. yung first time ko kasi makaano ng government. Yeah. Dito Yeah. lang yan. Yeah. Kasi hindi naman government. Kasi naranasan namin nung 2016, Hoy! okay lang. In 2016, ang rami namin kliyente na kukuha sa BMO Insurance. Kinuwestiyon sila ng government. Ang raming na-approve na client. Pag namatay lahat ng client na to, paano nyo mababayaran? So, ginawa nila, nag-stop muna sila mag-approve ng kliyente para makaka-recover. So, talagang regulated siya. Yeah, parang ganon, di ba? Gets ko na. So, ngayon, if 6% ang tubo ng market, 12 years siya, every 12 years. So, instead of 40,000, 80,000 na ma-enjoy mo, pag 8%, mangyayari is 160,000. So, tanong ko sa inyo, pag may nagsabi sa inyo, yung market, 8%, masyadong mataas yan, i-assume. Totoo ba yun? Pwede ba mangyari ang 8%? Ano? Sa tingin mo kayo, Dory? Ano? Pwede, yung 8% na projection na yan, kung yung interest rate, pwede ba maging 8% pag nag-i-invest ka? Pwede siguro. Ito yung sagot niyan. So ako, hindi ako nagbibigay ng guarantee. Ginagawa ko, pinapakita ko yung history ng market. So, for example, kung high risk ka or sa mga portfolio ng mga most of my clients, the majority of my clients, meron na ako conservative. Pero yung mismo sa plan ko, I can only speak for myself kasi plan ko siya. Yung market na, yung kunwari S&P 500, top 500 companies ng US, in the past 10 years, 15% ang average niya, hindi 6%, hindi 4%, hindi 8%. So kung sinasabi ko 15% ang average in the past 10 years, possible ba ang 8%? Depende sa Yes, oo. sa market. Yes. So, kagandaan nito kasi para may peace of mind ng client ko, pinapakita ko yung projection na since beginning, ano nangyari last year, ano nangyari 5 years ago, 10 years ago. Kasi yun yung average eh. 'Di ba? Kasi yung market bababa yan, tataas yan. Pero yung gusto mo makita para kung safe ang market is yung average niya. So in this 1 year, after nag-recover tayo sa COVID, 23% ang projection ng market. Pero hindi ko sinasabi sa client ko na i-guarantee ko na 8% yan. Kasi it could be more, it could be less. Pero more likely, pag na-educate ang client, nakikita nila maganda ang market. Gets? Okay. So, imagine mo yung difference ng 4% from $40,000 to $160,000. 4% lang, pero nag-triple naging 4 times ang investment niya. So, ibig sabihin, kung nagsisave kayo ng pera na pinaghirapan nyo ngayon, make sure alam nyo kung kano kabilis tumubo ang pera nyo. Importante ba yung malaman? Of course. So, ngayon, if you have a choice, sa retirement income nyo na i-access nyo, gusto nyo ba 100% taxable, 50% taxable, or no tax? No tax, syempre. Diba? So, ngayon, i-educate ko lang kayo.
especially bago ka dito sa Canada, kuya, gusto ko lang pakita sa yung pinaka-popular na investments dito. Isa, RRSP. Pala ko na po. Okay lang. Nandun naman si Stefan, you okay there, right? Okay. So, RSP, narinig nyo na to? Kuya Jury, narinig mo na RSP? Register Retirement Savings Plan? Kay Jade ko yung narinig yun. Okay, Jade. O, sige. TFSA, Tax-Free Savings Account. Narinig nyo na siguro to. Non-registered investment, stocks, mutual funds, ibig sabihin. Cash value from life insurance. Yung sinasabi ko, yung cash value sa life insurance. Okay? So, ano yung mga pros and cons nito? Contribution limit. Ano yung dito sa mga plans na to, may cap, may limit na pwede mo ihulog every year. Sa RSP, up to $30,000. So, kung mataas ang kita mo, kahit gusto mo maglagay ng sobrang rami, limited ka lang up to 18% ng income mo or 30,000 max. Okay? TFSA, sa Canada, yung tax-free savings account, starting 2023, 6,500 lang ang pwede mo ihulog sa tax-free savings account. Non-registered investment, pag bumibili ka ng stocks or bumibili ka ng mutual funds, wala siyang limit. Pero yung cash value life insurance, it's based on the Income Tax Act. So, depende yan to how much you're covered, to how much you're contributing. Pero, yung difference sa contribution limit. So, ngayon, tanong, tax deductible. Ano ibig sabihin yan? Tax deductible is pag nagpa-file ka ng tax mo, which of these plans pwede mo i-file sa income tax mo na pwede mo siya i-declare para ma-lessen ang income bracket mo. So, for example, dito sa apat na plans, yung RSP lang pwede mo ma-declare sa tax. So, pag kumita ka ng $50,000 in 1 year, naghulog ka ng $15,000 or $10,000 sa RSP mo, pwede mo declare yung $10,000. Sorry. Yung $10,000, magiging $40,000 na lang yung taxable income mo. So, less ang tax sa babayaran mo. Does that make sense? Diba? So, pwede mo siya i-claim sa income tax para bumaba ang income mo for that year. So, ngayon, which of these plans ang tutubo tax-free? Kagandahan dito, yung RSP, tax-free growth siya. So, yung interest na tumutubo sa loob, tax-free. Yung TFSA na tumutubo sa loob, tax-free siya. Yung non-registered investment, hindi. Yung cash value life insurance, kung ano man ang tumubo, kung tumubo yung market ng 8%, 10%, tax-free siya. Pero, eto yung importante. Yung tax-free withdrawals. Ngayon, time na gusto mo access ang pera mo. Ano sa mga plans na to, pwede mo access yung pera mo na hindi ka nakukunan ng tax ng government? Dito, RSP, pag nag-withdraw ka, taxable yan. So, let's say nakatipid ka ng tax sa umpisa. Pag nag-withdraw ka na sa future, tataksan ka ng government. Right? Yung non-registered investment mo, kung bumibili ka ng stocks, itataksan ka. Yung TFSA, kagandahan sa tax-free savings account, pwede siya gawin emergency fund. So, for example, kung gusto niyo ng emergency fund, maghulog kayo sa TFSA niyo. Kung kailangan niyo access, pwede niyo siya access. Hindi kayo matatax. And ma-access niyo siya right away. Kasi under government. Yes. Sa cash value life insurance, pwede mo siya i-withdraw, matatax ka, or pwede mo siya access na hindi ka matatax. Kagandahan sa cash value life insurance, may different ways na pwede mo siya access. Saan tayo dyan sa cash value? Cash value life insurance. Okay? So, may way siya na pwede mo access ang plan mo as collateral na hindi matatax ang pera mo. Okay? Pero anong mas maganda? For me, may TFSA ako. For me, may cash value life insurance din ako. Dalawa actually yung insurance ko. Pero, kagandahan dito, para sa inyo, is maintindihan yung differences sa plan. Kasi at the end of the day, siyempre gusto nyo ma-enjoy yung pera nyo mostly, di ba? Ngayon, no impact on government benefits. So, kagandahan dito, yung TFSA and cash value sa life insurance, kahit ano man yung nare-receive mo, pag in-access mo siya, hindi ma-affect ang government benefits mo. Kasi sa RSP, pag nag-withdraw ka dyan sa future, sasabihin nila, Kuya Jolan, yung RSP mo, kumikita ka pa dyan. Considered income siya. So, malilesen ang benefits mo sa pension. So, ingat-ingat din kasi depende, baka hindi mo ma-maximize ang ibang government benefits based on sa different plans. So, for protection, you need to protect your family, correct? Diba? Isang solution dyan is life insurance. Another thing is you have to protect your future. Isang
solution is RSP, another one is TFSA, non-registered investment, or cash value life insurance. Yung maganda dito, pinakita ko sa inyo yung mga benefits. Oo. Pero, imagine nyo, yung sinishare ko sa inyo yung life insurance na yan, yung mga ibang tao, sa tingin lang nila, life insurance, ma-access mo lang yan pag may namatay. Pero actually, pwede ka mag-build ng cash value sa life insurance mo at pwede mo rin gamitin life insurance para protektahan ang family mo. Dalawang bagay, isang plan. Diba? So now, without proper protection nga, pag hindi ka protected, yung mga tao nagre-regret always later. Kasi may mga kliyente ako, mga bata pa, 20 years old, newly graduate sila. Sabi nila, Francis, mag-apply ako sa insurance, nag-apply sila, na-approve sila. Oh, Bebe. Sige. okay lang. So, Step. ang sarap ng kape. Oh my God. Sabi sa akin dito. Han, you wanna drink coffee? Coffee ba to? Yan, sarap na eh. Masarap na problem. Yeah. So, may mga kliyente ako in their 20s na-approve na sila sa insurance. Tapos sabi nila sa akin, Francis, hindi ko na muna kukulin. Bata pa ako. Healthy pa ako. Walang mangyari sa akin. Tapos, nangyari, next year pala, binalikan nila ako. Naghanap sila ng insurance. Sabi ko, bakit? Sabi nila, na-diagnose sila ng high blood pressure. Hindi ma-explain ng doktor. Ngayon, in-applyan ko ulit ng insurance, ayaw na siya hawakan ng insurance company. Kasi, health risk na siya. So, totoo yung sinasabi nila, regret always comes later. Kasi usually, mga tao hinahanap nila life insurance pag too late na. Diba? So, you are the provider of your family. Kailangan mo protect yung family mo. Pero, in your retirement, kailangan mo rin protektahan ang future mo. So, you need to have some sort of investment. Importante ba para sa ito, Kuya Jolan? Of course. Diba? So, how much can you budget for this? So, yun nga yung sinasabi ko, wouldn't you agree? Yung mga pinaplant natin today will one day become our harvest. Yung katulad ng farm mo. Maging investment yan para sa iyo. Hindi lang yan blessings today. It will be blessings in the future kasi tutubo yan for sure. Di ba? It's the same thing financially. So if it's affordable, sabihin natin yung kita is $20 per, tapos 8 hours ng trabaho, 160 per day ang kita mo, $30, tapos 8 hours ng trabaho mo, 240 per day. Affordable ba mag-save para sa atin, sa future natin ng $6 per day or $10 per day? Instead na napupunta lahat sa bills, yung first 30 minutes ng trabaho mo, ilagay mo para sa future mo at sa protection mo. Ganun yung mindset na talagang pinaplant mo ang seeds na binibigay sa'yo. So, yun nga yung yun yung explanation dito is, that way, kahit konti-konti, it builds up. Pero at least, provided you're taking care of your family. Diba? So, would you consider protecting you and your family's future? Of course. Sino naman hindi, diba? And, importante to, Kuya Jolan. Sinasabi ko lang sa'yo, not as a financial advisor perspective, pero as a friend, na kung ikaw ang breadwinner, may 2 kang anak, tapos si Ate March hindi nag-work, if may nangyari sa'yo, knock on wood, malaking problema yan financially. Diba? So, it's better to protect yourself so may assurance ang family mo. Diba nga? Kasi sabi nga nila, even in For Proverbs. example, ngayon, halimbawa pala, hindi mo na mamatay. Disabled ka. Oh. Wala ka nang, hindi mo na, kumbaga parang, na-aksidente ka. Yeah. Wala kang trabaho. Yeah. Tapos nagbayad ka naman ng insurance. Paano yun? May kagandaan dito, critical illness benefit. Katulad ng plan ni Ate Jade. If let's say na-diagnose na-aksidente ka, you lost function, na-diagnose ka na stroke, heart attack, cancer, whatever, 25 conditions siya eh. Sa plan ni Ate Jade, if something happens to her like that, kahit 1 year pa lang siya sa plan, bibigyan siya ng $30,000 na benefit ng company upfront para alagaan niya yung sarili niya na hindi niya kailangan magtrabaho. Kagandaan nun is actually yung kaibigan ko na nag-work sa Greatway ngayon kasi yung testimony niya, nung na-diagnose siya ng cancer, nakakuha siya ng 25,000 lump sum. Yun ang nakatulong sa kanya na mag-stop muna mag-work at maalagaan ang sarili niya tapos makarecover siya. So may mga ganun na benefit. What if hindi ka na? As in, hindi ka na talaga pwede magtrabaho. Dahil sobrang, yung katawan mo is,
So, Kundi nabulag ka, napilay ka, yeah. na ano ka So, na. yun yung critical illness benefit. Yung ano, so, depende Ito, sa lump sum ba or bibigyan ka ng monthly lump sum. pension? Yung, Ay, yung, lump yung, sum. yung Kung ano, iipon mo lang, yun lang ibibigay. hindi, yung kung ano yung kinuha mong plan. Kasi kung mas mataas ang gusto mong critical illness, yun ang bibigay sa katulad So, depende kasi sa plan na kinuha depende mo. rin yan sa budget mo, di ba? Kasi Okay, tama. so kung ano man lang ang afford mo, yun itatry natin fit in lahat ng kaya na i-fit in sa kanya. Di ba? Pero yung may mga ganun na plans na accident and sickness. So iba yun sa life insurance na if let's say na workplace may na-aksidente or whatever, may para siyang monthly na makukuha na parang benefit na ganun. May mga ganun na ibang plan. Meron nga. Pero hindi siya life insurance, tawag doon accident and sickness. Pero dito, may critical illness plan na if may nangyari na ganun, na-diagnose ka, kahit stage 1, kahit may nakita lang lump, may payout ang company sa'yo. Nagbibigyan. Yeah. And then, kaganda nito, sa plan na to, if na-diagnose ka ng terminal illness, which can happen. So, sabi nila, ng doktor, wala nang, you have less than 2 years left to live, hindi ma-solve ang problema. You can receive up to 50% or maximum 250,000 ng life insurance mo upfront para ikaw mag-enjoy. So, instead na... So what if naman na limbawa, ano ka ngayon? This month, or after a year, or may nangyari. may nangyari na namatay ka. As long as hindi ka nag-commit ng fraud sa application, hindi ka nagsinungaling, or misrepresent ang sarili mo, Hindi, namatay ka. Parang ganun, hindi namatay sila ka. hindi, yun nga. May payout siya. May payout As siya. long as hindi ka nag-commit ng fraud. So, ibig sabihin, Ano ibig sabihin yung nun? application process, may health question siya. Kung sinabi mong non-smoker ka, pero naninigarilyo ka, na-approve ka, non-smoker, nalaman nila within 2 years na nung namatay ka, na nag-smoke ka, pala ako. The TV's on. fraud yun. Yun ang ibig sabihin yeah. ng fraud. Pwede nila i-cancel ang payout. Kaya sinasabi ko sa mga client ko, Inaano pala ikaw, tawag dito. Inaalam nila yung kung anong nangyari pagkamatay mo, hindi agad-agad ng ano. yes, within 2 years yun. After 2 years, wala siyang contestability. Ibig sabihin, pag namatay ka after 2 years, payout yan. Even suicide paid out. So, if nag-commit ng suicide ang client after 2 years, makukuha ng family yung full benefit. So after 2 years. After 2 years. Pero within 2 years, pag namatay ka, they have a right to investigate kung anong pinagkamatay mo Oo. or kung nagsinungaling ka sa plan mo, kung pre-existing na ang condition na yun na inalam mo, tapos di mo dineclare. Pero kung hindi mo siya alam, hindi ka na-diagnose, tapos, for example, namatay ka dahil sa reason na yun, kung hindi mo alam, wala sila masasabi. There's payouts na ganun din. Diba? So, depende yun sa insurance company, pero they have a right to investigate within 2 years. May investigation pala. Para to protect them, kasi may mga iba, they try to take advantage of it. Alam nila na mamamatay sila, magsisinungaling sila on purpose. Diba? May mga kliyente rin kami na sabi nila non-smoker, pero amoy na amoy sigarilyo sila. So, sasabihin ko sa kanila, sure ka ba? Yun ba? Pero kumuha sila ng... Kukuha sila, pero Ako kuha pa lang. Hindi kailangan, kumbaga halimbawa ngayon, kumuha ko ng plan, tapos parang namatay ako sa aksidente. meron. Payout. Payout yun. Payout. Basta hindi ka, yung nga sinasabi Basta ko. wala ka lang sakit. Hindi, basta hindi ka like, for example, pag Kasi kung na-accident, namatay ka sa sakit, kung payout pa rin. payout pa rin yun. Kung kunwari, ako, healthy, apply lang ako, nagda-drive ako, na-heart attack ako, na-aksidente ako, namatay. Wala naman ako heart diagnosis before ng application. I should be covered. Okay. So, Now, nag-gets ko na. Now, if let's say, So after 2 years bago matatanggap nung family mo. hindi. Right Automatic. away na yun. Ano na yun. Let's say, kunwari kayo, let's say, non-smoker ka. Tapos 2 months from now, you decided, I want to smoke. Pero kinuha mo na yung plan 2 months ago, na-approve ka. Pero before non-smoker ka, naging smoker ka, it will not change your policy. Non-smoker ka pa rin. May payout pa rin. Kasi after the fact na kumuha ng... So bago ka pala kumuha yan, check mo muna yung kung healthy ka ba o ganon. Kasi kailangan nila makita kung yung risk mo Kasi hindi ako nag-approve sila. Oo, gusto nila makita that healthy ka. Kasi pag nakita nila hindi ka So healthy. anong gagawin? Magbibigay pa kami ng medical... Hindi. Wala kang bibigay sa akin. Yung gusto lang nila is yung identification mo na you live in Canada kasi Canadian plan siya. Kailangan ng ID mo, and then at the same time
kailangan mo lang magsagot ng health questionnaires. Wala na, yun lang. Yun lang. Hindi mo na kailangan umihi sa urine. Pag 1 million and less ang coverage mo, ibig sabihin, non-medical siya. Hindi mo na kailangan kumuha ng blood pressure, hindi mo na kailangan umihi sa baso, di ba? Questions lang yan. Pag yung sagot is mostly no, like lahat ng question is no, I guarantee you na parang in most of my cases, lahat ng no, na-approve sila agad. Oo. And I have some cases na may isang yes, kunwari nagkasakit sila sa kidney stone, whatever, titignan muna nila yung notes ng doktor, may access sila kasi. Okay. Tapos kung wala namang problema, hindi naman major, approve ka. Pero it just takes a little bit longer. Kaya sinasabi ko, hindi pera bumibili yung life insurance, yung health mo ang bumibili nito. Diba? Nuggets ko na. So, any questions, kuya? Okay lang ba ang explanation? Okay. Okay. So mamaya na, tapos na ba yung ano mo? Ano yun? Paliwanag mo? Yes. Okay na yan? Yeah, okay na. Sige. How Tanong is it? na lang ako. Oo. Okay. Okay, Jury. Ikaw, may tanong ka? So, Yun nga. yeah. Nawala tuloy sa isip ko, itatanungin ko. Naisip ko nga yun what if kasi nagda-drive ako. So, yun nga, kaya, Ano mangyari? Kasi right nga now, ni, ito, ano, bibigyan si Jade. Kailan bawa? sabi nga ni Ate Kung Jade, hindi ka covered, like, sa plan ni Ate Jade, covered ka. Paano kung siya naman? Di ba? Ganon din naman. Vice versa. Vice versa. Kaya, si Steph may coverage siya kahit hindi siya nag-work. Kinuha na ko na siya nung dati nag-work pa siya. Kasi sometimes income is requirement din. Kasi tatanong nila, paano mo babayaran yung premium kung wala kang income? Di ba? Your husband. Yeah, pwede rin yun. Pero, tawag dito, yung pag nagda-drive ka, kuya, accident, anything accident, basta yung sinasabi ko, importante sa life insurance, walang misrepresentation or fraud sa application. Ibig sabihin, hindi ka purposely nag-say ng ibang answer para lang ma-change ang outcome. Oo. Pero, katulad ng mga ibang client ko, may high blood pressure sila. In-admit nila may high blood pressure sila. Tinanong lang ng company, maintain ba? Yes. Approved. Regular health. Walang problema. Hindi siya na-rated. Binigyan. Non-regular. Parang same as regular person lang. So, gusto lang nila makita So, ibig yung sabihin, may USD. nangyari na talagang nagbigay talaga ang company ng 30,000. Oh, of course. Just this year alone, arami namin na-experience na claim. Na claim. So, it's by check or direct deposit. Okay. And yung mga companies na isipin mo, BMO. Na ikaw mismong nakakita, nakakaalam. Of course, kasi ako... Meron kang kliyente na ako- kung saan na Ako, wala may na-claim. Wala pa akong claim, thank God. Ha? Kasi alas bata pa lahat ng mga kliyente ko. Okay. Pero yung mga, yung si mama, advisor din siya. May mga client siya na experience, may payout. Diba? Yung mga na-experience ko lang ngayon is yung mga clients na change nila yung premiums na tapos yung mga clients nakikita ko yung statements nila na tumutubo talaga ang plan nila. Kaya ako, believer ako dito, kaya dalawa nga Meron pa akong tanong. Ano yan? What if naman nakapagbayad ka ng 3 years? 3 years na. Then, after 3 years, 4 years, umuwi ka ng Pilipinas, hindi ka na bumalik. As long as may as long as may cash value sa plan mo, Anong ibig sabihin ng cash value? as long as may investment, kung Meron. Pero ang nangyari, since umuwi na siya Pilipinas, di na bumalik ng Canada, pwede bang wala no refund yan, di ba? hindi, meron siya, may makukuha kaso it's less kasi may cash cash surrender value siya. Pero Pero hindi lahat. hindi lahat. Pero, another thing to consider in that case is pwede mo like, kahit hindi ka na nagko-contribute, kung hindi mo kaya mag-contribute, tapos, buhay pa siya, pag may nangyari sa'yo sa Pilipinas, active pa rin ang plan, may makuha pa rin benefit. Okay. Oo. Basta, you live in Canada, yun ang hinahanap nila ngayon. Kasi, may mga clients ako na mag-move sa ibang bansa na didecline kasi you have to be Canadian residents. Pero pag lumipat, ayun nga, pag lumipat ka after the fact, hindi natin masasabi yun. Kaya nga gusto ko lang malaman. Pero Hindi kasi ma-active pa natin rin alam siya. yung kasi as of now, nasa Canada ka nga. Yeah. Tapos may plan kang kinukuha.
Tapos hindi mo pala alam, one of these, kuya, after 2 years, 3 years, parang nag-decide ka na umuwi ng Pilipinas at nag-stay Pwede mo ka siya na doon. carry over or pwede mo siya continue. So for example, kung $100, 150 or 4,000 pesos, ihulog mo sa plan, $100 equivalent, pwede mo pa rin buhayin ang plan or pwede Kahit mo... nasa Pilipinas ka. Yes. Kasi plan mo naman siya eh. Hanggang na- mamabot ka ng 60 years old. Yes. Basta nafa-fund mo ang plan, buhay pa rin siya. Ngayon 66 ka na. Ay, 66 ba yan? 60s, yeah, around there. Ngayon 66 ka na. So, ano yung... Pwede mo access yung pera mo at pwede ka mag-retire kahit saan. Pwede mo siya gamitin kahit saan. Sa'yo na yun eh. Oo. Ano yan? Monthly makukuha mo? Pwede yung lump sum? O pwede, Yearly or pwede lump sum din. pwede yung lump Yes, sum? pero yung makukuha mo is depends on sa contribution mo. Tama. Right? So, in my case, kasi nag-apply ako, 19 years old ako, Wow. mas mataas ang makukuha ko sa cash value ko compared sa, let's say, nag-start ako ng 30 years old ako. Diba? Syempre, Pero, 19 maganda ka. sa inyo is, pag may extra, yun lang yung sasabihin ko sa inyo. Kung may extra kayo, maghulog kayo ng little bit extra para bumilis ang tubo ng pera nyo. Gets? Saan ba siya in-invest? Yung investment ko napupunta based on my risk analysis sa sarili ko, yung 80% ng investment ko napupunta sa top 500 companies in US. So for example, Sa'yo lang yan. yes. And most of my clients, ganun din sila. So, kunwari, Amazon, Google, McDonald's, yung top 500 companies na yun, sama-sama na, hindi lang isa-isa. So, pag na-bankrupt ang isa, may nag-replace right away. Oo. Tapos, yung 20% ng investment ko, napupunta sa Canadian equity. So, ibig sabihin, yung top 60 companies ng Canada naman. So, yun yung sinasabi ko, yung American equity, siya yung nag-average na 15% this past 10 years. Diba? And, net na yun. So, tinanggal na dun yung mga fees and stuff like that. Paano naman kung may mga friend naman akong gusto rin yung kumuha ng insurance? Basta as long as you're in Canada, Tapos healthy. ikaw yung sa kanya. So, the good thing na pinapakita ko dito, may business opportunity rin. Pag open work permit ka, pwede ka maging financial advisor. And then you can, kasi siya you have to be licensed to do the course, di ba? And pwede ka mismo mag-share sa kanila. Or, pwede ka rin makakuha ng referral. Ganun. Of course, pag nag-share ka, may referral ka and things like that, di ba? So, in that case, nasa yun na yun. Kung open work permit ka, kuya, by all means. O kaya kung si ate, March? Open work permit? Student yun. Student. Ako yung open din. Open work permit ka. Kung gusto mo mag-share sa iba, pwede mo take ang course. Hindi, sabi ko lang sa'yo. Ba't naman dito? Kasi, Paulit siya. hindi, actually, if may mga experience ka na dito, especially sa Philippines, kung gusto mo mas malinaw na explanation sa mga tao na siguro na experience ang mo, Parang sa Philippines, kumukuha lang naman ako eh. DXN, may pero there's a lot of benefit, especially kung vlogger ka. May mga experience ka na sa mga tao. Ayan. So, ibig sabihin, ilan taon na ba ako? 66. Hindi natin alam. Yun lang. Sige na. Yeah. Pero ano tawag dito? Kala Okay mo na may to, Bible no? study kayo. Ewan ko, ba't di tumawag si Pastor Eric? Na-cancel ba?